TV. Ricardo Willis. Kabanata 501. Kailangan ko bang patayin para umalis? Saglit na tinitigan ni Kyrie ang kapatid. Sa antas ng kanyang paglilinang, natural niyang masasabi na si Ricardo ay isang perpektong eksperto sa opisya. At hindi lang iyon, ngunit nagising din niya ang rich soil unyielding form sa core formation realm, isang advanced na physical attribute. Naisip niya sa kanyang sarili, aaminin ko, ang aking kapatid ay napakapangit at isang minsan sa isang siglong henyo sa paglilinang. Gayunpaman, medyo nag-aalinlangan siya na ang isang late Golden Core stage expert ay gagawa ng pagsira sa sarili para harapin si Ricardo. Pero hindi niya ito direktang tinanong at sa halip ay inibon niya ang topic, Ricardo, parang hindi maganda ang relasyon niyo ng hipag ko. Ngumisi si Ricardo at sumagot, kung mabuti, hindi mo siya naging hipag. Hehe. Nais magtanong pa ng dakilang mangkukulam, ngunit sa pagkakataong iyon, biglang nagpreno ang batang disipulong nagmamaneho sa harapan. Nakita nila ang isang figure na nakatayo sa unahan, at ang malamig na tingin ay tila tumagos sa salamin ng bintana ng kotse. Ricardo, pinatay mo ang lalaki ko at gusto mo pang umalis. Bumaba ka sa kotse at mamatay. Napatingin si Arthur sa Volkswagen SUV na huminto sa harapan, puno ng pananakot ang tono nito. Nang makita ito, nagkontrata ang mga mag-aaral ni Ricardo, naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Gayunpaman, sa sandaling ito, pinagpag ni Kyrie ang kanyang nagniningas na pulang buhok at isang masamang tingin ang lumitaw sa kanyang mukha. Don't worry, Ricardo. You stay in the car, and I will take care of him for you. Pagkasabi niyon ay bumaba ng sasakyan ang dakilang mangkukulam at mabilis na naglakad patungo kay Arthur. Kasuklam-suklam na tao, ang pumatay sa iyo ay hindi maaaring umalis. Kailangan ba kitang patayin din? Nang matapos siyang magsalita, biglang nagbago ang ekspresyon ni Arthur, na kanina pa ay puno ng hangering pagpatay at pagmamataas. 4 o 5 segundo niyang tinitigan si Kyrie bago nagtatakang nagtanong, ikaw? Ikaw ba? Kyrie. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Kyrie. Kilala mo ako. Mabuti. With a dominant and assertive tone, he asked, gusto mo bang patayin ang sinumpaang kapatid ko? Nang marinig ito, sandaling natigilan si Arthur at hindi siguradong nagtanong, ano? Si Ricardo ang sinumpaang kapatid mo. Oo naman. Tanungin kita, gusto mo ba siyang patayin? Ha? Agresibong dinidiin ni Kyrie. Hindi. Malamang misunderstanding. Malinaw na nakilala ni Arthur ang dakilang mangkukulam at tila nalilito nang makita siyang lumapit. Bakas sa mga mata niya ang pag-iwas. A misunderstanding. Tapos magwala. Nangingibabaw na saway ni Kyrie sa katumalikod at bumalik sa sasakyan. Sa pagkakataong ito, bakas sa mukha ni Arthur ang pag-aalangan habang direktang lumipat sa gilid ng kalsada upang gumawa ng paraan. Dumating siya ng may matinding momentum ngunit umatras ng mahina. Si Arthur mismo ay hindi makayanan na i-provoke ang dakilang mangkukulam. Para naman sa Heaven Gap sect, pareho nilang hindi nagawang pukawin ang kapangyarihan sa likod ni Kyrie. Sa sasakyan, nakahinga ng maluwag si Ricardo. Ang mga nerbiyos na kanina ay tensyonado ng lubusan. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kahanga-hanga si Kyrie. Sa ilang salita lang ay pinagalitan niya ang amo ni isa na parang pinagagalitan ng apo, at tumakas ang amo. Pagkatapos nilang magmaneho, hindi nagtagal, naabutan ni isa at ng convoy ng mga miyembro ng pamilya Ratliff. Master, anong nangyari? Naabutan mo ba sila? Nag-aalalang tumingin si isa sa paligid at nagtanong ng may pananabik. Hinaway-kaway ni Arthur ang kamay niya. Naabutan ko, pero binitawan ko siya. Ano? Pinakawalan mo siya. Bakit? Bakit mo siya pinakawalan? Bakit mo ginawa yun? Si isa ay mukhang nalilito, hindi nauunawaan ang dulang ginagampanan ng kanyang amo. Tama, binitawan ko siya. Sinabi ni Arthur, tinapik ang balikat ni isa, na nagsasalita ng may matinding diin, isinaalang-alang ko ito. Hindi maaaring patayin si Ricardo. Tanging sa pamamagitan lamang ng pag-iingat sa kaaway na ito para sa iyo ay mapapasigla ka nitong magsanay ng gusto at maging puwersang nagtutulak sa iyong paglago.
Kapag napatay na siya, maaari ka pa bang maging determinado gaya ngayon na maging mas malakas? Nang marinig ito, nagulat si Isa at tumanggo ng mariin, nakatingin sa kanyang Panginoon na may umaasam na mga mata. Ang sumunod na segundo, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Sabi niya, Master, tama ka. Dahil sa sobrang pagkamuhi ko kay Ricardo kaya ako nagkaroon ng lakas ng loob na i-cast ang sarili ko gamit ang kutsilyo noon. Ito ang dahilan kung bakit kaya kung mapuyat magdamag at magsanay sa langit. Great technique sige. Tumanggo si Arthur bilang pagsang-ayon, kunwari ay nakahinga. Mabuti, iyon ang aking mabuting alagad. Guro, salamat sa iyong maalalahanin na paggabay. Sabi ni Isa na puno ng respeto at pasasalamat ang mukha. Ito ang dapat kong gawin, iwinagayway ni Arthur ang kanyang kamay, hindi mo ari ang kanyang mukha. Sa kanyang puso, gayunpaman, naisip niya, thoughtful guidance my ass. Sa tingin mo kaya kung talunin ang taong nagpo-protekta kay Ricardo? Noong araw na iyon. Ang dakilang mangkukulam at ang batang disipulo na nagngangalang Madden ay bumalik sa Edoland kasama si Ricardo. Sa daan, naligo si Ricardo at nagpalit ng damit sa isang hotel. Kung umuwi siya na may bahid ng dugo, hindi ba matatakot ang kanyang asawa at anak? Samantalang si Ricardo ay biglang umalis kagabi at bumalik na may kasamang hindi kaugnay na, Kuya, hindi na masyadong nagtanong si Miranda. Tinatrato lang niya ang dakilang mangkukulam ng may paggalang at kumilos ng angkop. Si Nora naman ay nakilala na niya noon pa ang tiyuhin na ito at hindi nagpakita ng mga palatandaan ng hindi pamilyar. Sa gabi, pagkatapos ng hapunan, umupo si Nora sa sofa, curious na pinagmamasdan ng palanggana ng tubig na nakababad sa paa na dinala ng kanyang ama. Ang tubig na nakababad sa paa ay madilim na berdeng kulay, tulad ng makapal na tinta, kaya imposibleng makita kung ano ang nasa loob. Tanging si Ricardo at ang dakilang mangkukulam. Alam ng doktor na ang dalawang heavenly materials at earthly treasures ay ginamit upang linangin ang Bing Silk Venom na sumisipsip sa diwa ng kanilang dila pagkatapos na maging puspos ng dugo ni Ricardo at Claudia. Ngayon, lumalangoy ito sa palanggana ng tubig na nakababad sa paa. Darling, ito ay isang espesyal na body tempering fluid na inihanda ko para sa iyo. Makakatulong ito sa iyong paglilinang. Halika, ipasok mo ang iyong mga paa. Malambing na sabi ni Ricardo. Bumaon ang dalawang uod sa katawan ng bata. Kung makikita sila ni Nora, tiyak na matatakot siya nito. Kaya naman, naisip ni Ricardo at nang dakilang mangkukulam ang ideyang ito. Oh! Natural na hindi nagduda si Nora sa kanyang ama at pumayag. Inilagay niya ang kanyang malambot na maliliit na paa sa palanggana. Inilapat ni Ricardo ang dragon energy sa kanyang mga mata at napanganga na tumitig. Sa sumunod na segundo, ang dalawang Bing Silk Venom Worm ay nakapasok sa talampakan ni Nora, tulad ng dalawang manipis na sinulid, at pumasok sa kanyang utak ng galugad. Ayon sa dakilang witch doctor, ang dalawang Bing Silk Venom Worm na ito ay bihirang mga ice-attributed spiritual worm, napakahirap linangin, at napakahalaga. Ang sumpa sa loob ng katawan ni Nora ay isang shadow chill aura. Hindi tulad ng nakaraang murang trick ng numbing nerves ni Summer, ang Bing Silk Venom na nauugnay sa yelo ay maaaring sumipsip ng shadow chill aura na ito sa loob ng katawan ni Nora, at sa gayon ay makakamit ang epekto ng pagsugpo at pagpapagaan sa mga pag-atake ng sumpa. Sa pagpasok ng dalawang uod ng Bing Silk Venom sa katawan ni Nora, sumikip ang puso ni Ricardo, at titig na titig siya sa mga pagbabago sa katawan ni Nora. Ang pangangalaga ay humahantong sa kaguluhan. Kahit na sa isang buhay o kamatayang sitwasyon, hindi kailanman naging ganito kinerbiyos si Ricardo. Kabanata 502 ang hula ni Kyrie. Napuno ng dragon energy ang mga mata ni Ricardo habang balisang pinagmamasdan ang kalagayan ni Nora. Nakita niya ang dalawang Bing Silk Venom na ahas na bumabarena sa bone marrow ni Nora, na sumisipsip ng itim na enerhiya na nananatili sa loob. Ang pagsipsip ay hindi mabilis, ngunit ito ay nakikita ng mata.
Ayon sa dakilang mangkukulam, ang mga ahas na Bing Silk Venom na ito ay maaaring manirahan sa loob ni Nora sa loob ng 2 taon, na patuloy na sumisipsip ng Shadow Chill aura na bumubuo ng sumpa sa kanyang katawan. Sa loob ng 2 taon na iyon, hindi na magdurusa si Nora ng anumang mga sumpa o epekto. Gayunpaman, pagkalipas ng 2 taon, kahit na ang Bing Silk Venom na nakabase sa yelo ay papatayin ng mabangis na Shadow Chill aura na ito. Sa oras na iyon, lahat ng hinihigop na Shadow Chill aura ay lalabas kay Nora at magkakaroon siya ng matinding pag-atake na maaaring magbanta sa kanyang buhay. Pinayuhan ng dakilang mangkukulam si Ricardo na dalhin si Nora sa kanya noon pa man para maprotektahan niya ito sa kapahamakan. Pagkatapos ng maraming pagsasaalang-alang, nagpasya si Ricardo na gamitin ang pamamaraang ito upang sugpuin ang sumpa ng kanyang anak na babae. Ang pagsiklab ng sumpa pagkatapos ng 2 taon ay mas mabuti kaysa sa patuloy na pagpapahirap para sa kanyang maliit na batang babae sa loob ng 2 taon na iyon. Noong nakaraan, noong inatake si Nora, mayroon na siyang kamalayan at mas tumagal ito kaysa dati. Naunawaan ni Ricardo na mas mabuting pumili sa pagitan ng maliliit na kasamaan. "Sweetheart, anong nararamdaman mo?" Tanong ni Ricardo na may pag-aalala. Binantayan din ng dakilang mangkukulam si Nora at naghanda sa anumang posibleng sitwasyon. At umupo sa gilid si Miranda, puno ng pag-aalala at kaba ang maganda niyang mga mata. Sa kanyang banayad at mabait na kilos, malabo niyang nahulaan ang ginagawa ni Ricardo para kay Nora. "Wala akong nararamdaman," kinusat ni Nora ang malalaking mata at inosenteng umiling. Pinagmasdan ni Ricardo habang patuloy na hinihigop ang maitim na enerhiya, at dahil walang abnormal na sensasyon si Nora, bahagyang gumaan ang kanyang puso. Sa susunod na sandali, lumingon siya kay Kyrie at nakita niyang bahagyang tumango, binigyan si Ricardo ng panatag na tingin. Gayunpaman, pagkatapos ibalik ni Ricardo ang kanyang ulo, ang tingin ni Kyrie sa kanya ay tila may bahid ng malalim na pag-iisip at kakaiba. Nang gabing iyon, sa isang guest room sa loob ng villa. Ang dakilang mangkukulam ay nakaupo roon, nalilito sa pag-iisip, at iba't ibang mga haka-haka ang lumitaw sa kanyang isipan. Ang anak na babae ni Ricardo ay sinaktan ng isang sinaunang sumpa, ang sumpa ng pamilya Willis, at siya rin ay isang magsasaka. Bukod dito, siya ay isang perpektong opisya, isang tunay na henyo sa paglilinang. Siya ay lumilitaw na walang background, ngunit siya ay bihasa sa sinaunang medikal na sining, alchemy, geomancy, at iba pang esoteric na kaalaman. Bukod sa mga malabong sining tulad ng pangkukulam at lason, ang kaalaman ni Ricardo sa ibang mga lugar ay hindi mababa sa kanya. Pinagsama-sama ang lahat ng mga palatandaan, lumakas ang haka-haka ni Kyrie. May mga alingaw-ngaw na ilang dekada na ang nakalilipas, ang sinaunang pamilyang Willis ay may nakatakas na taksil na may dalang kayamanan ng pamilya, na naglalaman ng isang makapangyarihang pamana. "Ricardo, lahi ka ba ng taksil na iyon? At, nakuha mo na ba ang mana?" Matagal na nag-isip si Kyrie bago bumulong sa sarili. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagmumuni-muni, kinuha niya ang isang espesyal na satellite phone at nakipag-ugnayan sa isang tao. "Kuya, mayroon akong mahalagang impormasyon na isisiwalat sa iyo." Pagkatapos magpaliwanag sa lalaki. "Oo, hinala ko na nakuha ni Ricardo ang mana ng sinaunang pamilyang Willis." Isang malalim na boses ang nagmula sa kabilang dulo ng telepono. "Kung totoo ang sinasabi mo, malamang. Nine Fingers, ang bagay na ito ay hindi dapat ibunyag sa ikatlong tao, at ang sinaunang pamilyang Willis ay hindi dapat malaman. Mas mabuti kung ang taong ito ay maaaring kabilang sa atin. Ang My Broken Pulse sect ay naging kalaban ng sinaunang pamilyang Willis. Kung magiging atin ang kapalit nito, dapat nating subukan ang lahat upang magtagumpay kay Ricardo. Tandaan, maging tapat sa iyong mga pakikipag-ugnayan pagdating, Broken Pulse sect ay maaaring mag-spare no. Pagsisikap na tulungan siya. Nagsalita ang taong tinutukoy bilang Big Brother ni Kyrie na may bahid ng amusement sa kanyang tono. "Naiintindihan ko." Namilog ang mga mata ni Kyrie, at tumugon siya sa malalim na boses. Hindi niya inaasahan na ang malaking kapatid ay magbibigay ng labis na kahalagahan sa bagay na ito, kahit na higit pa sa kanyang naisip.
Sa kabilang kamay. Sa labas ng isang kwarto, pinakinggan ni Isa ang tuloy-tuloy na hiyawan at iyak ni Claudia sa loob, isang baluktot ng ngiti ang bumungad sa kanyang mukha. Sa kasalukuyan, wala siyang lakas para direktang gumanti kay Ricardo. Ngunit ang kakayahang ialok ang dating asawa ni Ricardo sa kanyang amo, na nagpapahintulot sa kanyang amo na pahirapan at paglaruan ito, ay nagbigay sa kanya ng isang baluktot na pakiramdam ng paghihiganti sa kanyang puso. Ricardo, consider this a little interest, hahaha. Balang araw, paglaruan ko si Miranda sa parehong paraan. And I will disable you, right in front of your eyes. I'll make you die in pain and unwillingness. Mamatay. Hahaha. Makalipas ang 2 oras. Sa isang silid na puno ng hindi maliwanag na ilaw, si Claudia ay may kwelyo ng aso sa kanyang leeg, na nakabitin sa hangin. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng maraming sugat. Ang lupa ay marumi at naglalabas ng mabahong amoy. Nanginginig at nanginginig pa ang katawan niya. Hindi akalain ni Claudia, bago ito, na ang paglilingkod sa Panginoon ni Isa ay magiging isang kakilakilabot na pagsubok. Si Arthur ay hindi isang matinong tao, pisikal man o mental. Sa katunayan, hindi siya tao. Siya ay isang hayop, isang dyablo. Noong una ay naisip niya na pagkatapos na, inabandona, ni Ricardo, mayroon siyang ibang paraan sa pamamagitan ng paglakip sa sarili sa isang taong maimpluwensyang gaya ng amo ni Isa. Gayunpaman, natanto na ngayon ni Claudia na siya ay nahulog sa isang malaimpyernong bitag, na nakulong sa mga hawak ng isang halimaw. Puno ng hinanakit ang mga mata niya. At puot. Pakiramdam niya, ang kanyang kasalukuyang kalagayan ay dahil kay Ricardo. Kung hindi naging masyadong mapagpasyahan ang lalaking iyon. At kung pumayag si Ricardo na umalis kasama siya, paano siya naging laruan ni Arthur? Paano siya nagdusa ng ganito? Hindi makataong kahihiyan at pagpapahirap. Ricardo, hayop ka. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Ikaw ang dahilan ng lahat ng sakit na ito para sa akin. Naiinis ako sa iyo. Ikaw na walang puso at walang kwentang basura. Magtitiis ako at maghihiganti. Balang araw, ipapalimos kita. Magsisi ka. Ipapatikim ko sa iyo lahat ng pinagdadaanan ko. Habang si Claudia ay nakabitin, tinitiis ang paghihirap, binaluktot niya ang kanyang isip sa sukdulan habang iniisip ang tungkol sa pagpapahirap na kanyang dinaranas at ang posibilidad ng kanyang dating lalaki na maging masaya at kontento kay Miranda, mamuhay ng maligayang buhay kasama si Nora. Sa mga sumunod na araw, nanatili si Kyrie sa Emerald Green Estates. Sa isang banda, gusto niyang tiyakin na walang abnormal na reaksyon si Nora. Sa kabilang banda, sinamantala niya ang pagkakataon na talakayin ang alchemy kay Ricardo at hinintay na pumayag si Ricardo na isulat ang kanyang Alchemy Insights. Sa mga araw na ito, habang nagpapagaling si Ricardo, isinulat din niya ang isang bahagi ng kanyang mga alaala sa alchemy mula sa kanyang isipan. Medyo abala rin si Miranda noon. Sa pagkakataong ito, matapos makuha ni Emmanuel ang kontrol sa lahat ng mga ari-arian ng pamilya Lowe, ang mga industriya ay sumailalim sa restructuring at transfund. Sumanib sila sa Lowe's Pharmaceutical at muling naging pampubliko, na nagtatag ng Lowe Group bilang pangunahing haligi ng industriya ng parmasyutiko. Pagkatapos ng lahat, sa pagpapalabas ng iba't ibang mga sikat na bagong gamot mula sa Lowe's Pharmaceutical, ang kakayahang kumita ng kumpanya ng parmasyutiko ay higit na nalampasan ang iba pang mga industriya ng pamilyang Lowe. Makalipas ang isang linggo, sa umaga, sa wakas ay ipinahayag ni Kyrie ang kanyang balak na umalis. Bago umalis ay may inilabas siya at iniabot kay Ricardo. Kabanata 503 Pagpipilit. Inabot ni Kyrie kay Ricardo ang isang maliit na lang at sinabing, Ricardo, kailangan ko nang umalis. Ang lang na ito ay may isang pares ng mga buto, at binibigyan kita ng isa. Kung sakaling makatagpo ka ng anumang panganib o problema na hindi mo magagawa. Solve, crush mo lang kahit mag-isa ako o mahiwalay sa labas ng mundo, mararamdaman ko. Tandaan, gaano man kalaki ang krisis o gaano kalakas ang kalaban, matutulungan kitang malutas ito. Kinuha ni Ricardo ang lang na may pasasalamat sa kanyang mga mata at naramdaman niya na ang sinumpaang kapatid na ito ay tunay na matuwid. Maraming salamat dito, kuya.
Tawa ng tawa si Kyrie at pinagpag ang alchemy notebook na bigay ni Ricardo. I should be thanking you. We're destined to meet each other like this. Ito ang lahat ng responsibilidad ko bilang kuya mo haha. Pagkatapos magpaalam ay sumakay na si Kyrie sa kanyang sasakyan. Follow. Kumaway si Nora sa Great Witch Doctor habang malutong na sumisigaw. Sa sumunod na segundo ay pinaandar ni Madden ang kanyang sasakyan kasama si Kyrie sa loob at pinaandar ito palayo. Ricardo, ang bait talaga ng sinumpaan mong kapatid. Sincere na sabi ni Miranda habang pinagmamasdan si Kyrie na umalis. Oo, tumanggo si Ricardo na may pasasalamat sa kanyang mga mata. Kung hindi dahil sa tulong ni Kyrie, maya-maya ay sumiklab na naman ang sumpa ni Nora. Kaya naman lubos na nagpapasalamat si Ricardo sa tulong ng Great Witch Doctor. Kung may kakayahan man siya mamaya, siguradong doble ang babayaran niya sa kanya. Tahimik na nag-isip si Ricardo habang maingat na nililigpit ang maliit na lang na naiwan ni Kyrie sa kanyang bag na buto ng mustasa. Ang pamilya ng Ward. Nakatanggap si Eric ng isang tawag sa telepono na ikinakunot ng noo niya sa galit na bumalatay sa kanyang mukha. Eric. Nagkagulo si Caleb at ang asawa niya dito sa Lilonyo. Parang kinidnap sila ng ilang desperado na kumontak sa amin ngayon at humihingi ng ransom money. Gusto nila ng $1 billion, ganun lang. Sabi nila kung hindi makakita ng pera sa loob ng 5 araw, papatayin nila sila. Sa telepono, si Edward, ang ikatlong henerasyong inapo ng pamilya ng Ward sa Lilonyo, ay parang balisa at nag-aalala. Desperado. Yung mga desperado, I suppose they are working for your family, right? Hindi napigilan ni Eric ang mapangiti nang marinig yun. Si Caleb, na binanggit ni Edward, ay walang iba kundi ang panganay na apo ni Eric na si Caleb Ward at ang kanyang asawa, ang mga magulang ni Chloe. Bagamat lumipat ang kanilang sangay mula sa Lilonyo patungong Edoland, mayroon pa rin silang makabuluhang interes sa negosyo sa Lilonyo. Si Caleb at ang kanyang asawa ay madalas na nananatili sa Lilonyo, inaasikaso ang negosyo doon. Hindi inaasahan ni Eric na ang pamilya sa Lilonyo ay magpapatong ng kamay sa kanyang apo para lang makuha ang susi sa kanya. At para ay claim na siya ay kinidnap ng mga desperado. Ha! Lolo, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. We are doing our best to rescue Caleb here. Please don't dampen our spirits, inusenteng pakiusap ni Edward. Nagngangalit si Eric at sinabing, nandyan ba ang lolo mo? Let me talk to him. Wala akong dapat pag-usapan sa isang batang tulad mo. Alright, sagot ni Edward na hindi naaasar at iniabot ang telepono kay Anders na nasa tabi niya. Si Anders ang patriarch ng pamilyang Ward sa Lilonyo at nakatatandang kapatid ni Eric. Eric. Matapos kunin ang telepono, tumawag si Anders, ang kanyang tono ay parang magiliw at nostalgic, na may bahid ng alaala. Anders, can you believe that you laid hands on a younger generation? Is that appropriate? Kahit anong mangyari, dapat kang tawagin ni Caleb na lolo. Galit na tanong ni Eric. Anders chuckled, Eric, calm down. We are doing our best to negotiate with those fugitives for Caleb. We are going to all out to help him. Tama bang magtapon ka ng dumi sa amin sa sandaling tumawag ka? Hindi ba mukhang angkop, hindi ba? Sabihin mo sakin kung anong gusto mo. Tanong ni Eric sa galit na boses. What do I want? You should know, right? We are helping you rescue Caleb here. As a reward and thanks, you give me the key in your possession. How about that? Sabi ni Anders. Paano kung hindi ko ibigay? Naging yelo ang tono ni Eric. Kung hindi, well, mahirap. Para matulungan ka namin noon. Baka punatan ng mga takas na iyon ang kasunduan, at maaari kang magtapos ng unit. Kinokolekta ang katawan ni Caleb. Ding maging. Ingat sa mga anak mo. 78 out in the future, malamig na tumawa si Anders. Nagpapahiwatig ng pagbabanta. Lumingon. Namutla ang mukha ni Eric nang marinig iyon. Anders, ang walang awa mo. Sige, dadalhin ko ang susi sa iyo. Sana ay makipag-ayos ka sa mga takas na iyon.
Kung may mangyari kay Caleb at sa kanyang asawa, hindi mo makikita ang susi na iyon sa buong buhay mo. Don't worry. Whatever ransom those kidnappers demand, I will cover it for you. Agad na natuwa si Anders nang marinig ang sinabi ni Eric. Hey. Dalawang malamig na tawa ang pinakawalan ni Eric at diretsyong ibinaba ang telepono. Lolo, may nangyari ba kay Caleb? Tanong ni Henry na may seryosong ekspresyon sa tabi niya. Tumango si Eric at huminga ng malalim. Hindi ko inaasahan na gagawin talaga ni Anders na saktan ang sarili niyang pamilya para sa susi na iyon. Talagang nabaliw na siya. Nagtakip ng ngipin si Henry at galit na sinabi, Lolo, pupuntahan ko si Lilonyo at iligtas ang aking kuya. Nang marinig ito, sinulyapan ni Eric ang pangalawang apo at umiling. Kalokohan! How can you stir up trouble in Lilonyo? Mapupunta ka lang sa kamay ni Anders. Ano ang dapat nating gawin kung gayon? Handa ka bang masunurin na ibigay ang susi? Lolo, ikaw ba ay kontento na? Noon, si Eric mismo ay naiinis na pinalayas sa Lilonyo. Ngayon, kahit na ang huling bahagi ng dignidad bilang angkan ng pamilya Ward ay malapit nang mawala. Paano ako makontento? Ang mukha ni Eric. Nagpakita ng isang hanay ng mga emosyon, at siya. Sa wakas ay nagnganga ang kanyang mga ngipin at sinabi. Pinilit ako ni Anders dito. Kahit na hindi ko mapanatili ang susi na ito, hindi ko siya hahayaang magtagumpay ng madali. Gusto ba niyang buksan ang libingan sa ilalim ng lupa? Hindi magdadalawang isip na makisali sa kanya. Kung talagang may magandang pagkakataon sa loob, hindi ko hahayaang i-monopoly niya ito. Sa mga salitang ito, si Eric, na matagal nang nagdesisyon, ay nag-dial ng numero ng telepono. Ricardo, available ka ba? Sa sandaling ito, nagpaalam lang si Ricardo kay Kyrie at ihahatid si Nora sa kindergarten para sa kanyang unang araw. Nang matanggap niya ang tawag na ito, medyo nagulat siya. Yes, I am available. Mr. Ward, what's the matter? May kailangan ka ba? Well, I do have a little something I need your help. If it's convenient, can you come over? Or you can suggest a place, and I'll come to you, magalang na pahayag ni Eric. Tapos lalapit ako. Ngayon, tanong ni Ricardo. Oo, kung wala ka ng iba, halika na. Bagay na hindi maipaliwanag sa telepono. Kabanata 504 hindi ito gumagana sa sinumang dala mo. Pagkarating ni Ricardo sa Ward residence, sinundan niya si Eric sa isang study. Mr. Ward, ano ba ang kagyat na kailangan mo akong hanapin? Tanong ni Ricardo pagkaupo niya. Napabuntong hininga si Eric at tumawa ng masama sa sarili. The infighting within our family, it's enough to make you laugh. You were present last time when Edward came over, so malamang may idea ka na sa mga nangyayari. Tumaas ang kilay ni Ricardo. Hindi naman. Mr. Ward, is there something specific that I can help with? Just tell me straight up. May utang din siyang kaunting pabor sa pamilya Ward. Kung hindi, ang kumpanya ng parmasyutiko ni Miranda ay hindi makakahanap ng napakaraming pangunahing distributor upang malutas ang krisis. Sa nakaraang palitan ng negosyo, maaaring nainsulto si Miranda ng kanyang tinaguriang first love na si Frederick. Ang episode ng seizure ni Nora ay nagparamdam kay Ricardo ng hindi kapani-paniwalang pagkakasala sa pamilya ng Ward. Matagal na niyang naisip na hanggat may pakinabang sa kanya ang pamilya Ward, tiyak na tutulungan niya ang mga ito para mabayaran ang pabor. Tumango si Eric at ipinaliwanag ang bagay kay Ricardo ng detalyado. Ang bagay na ito ay talagang bumalik sa loob ng 100 taon. Noong panahong iyon, ang ninuno ng pamilyang Ward ay isang lingkod ng isang dakilang amo at sinundan siya sa buong buhay niya. Ang dakilang amo ay walang mga inapo at, nang makita ang hindi natitinag na katapatan ng ninuno ng pamilya ng Ward, iniwan ang kanyang mana sa kanya bago siya mamatay. Kasama sa pamana na ito ang isang malaking mansyon sa Lilonyo, isang bahagi ng kaalaman na natamo ng dakilang master sa buong buhay niya, at ilan sa mga koneksyon na itinatag niya. Bago ang kamatayan ng dakilang amo, siya ay naghukay ng isang libingan sa ilalim ng lupa sa kanyang mansyon upang magsilbing kanyang huling pahingahan.
Bago siya mismo ang pumasok dito, nagbigay siya ng 2 susi sa ninuno ng pamilya ng Ward at itinuro sa kanya na sa pamamagitan lamang ng paggamit ng 2 susi ng sabay-sabay mabubuksan ang libingan. Kung ang ninuno ng pamilya ng Ward o ang kanyang mga inapo ay may tulak sa isang desperado na sitwasyon na walang paraan, magagamit nila ang 2 susi na ito para buksan ang libingan, at pagkatapos ay natural na makakahanap sila ng solusyon sa krisis. Nang marinig ito ni Ricardo ay hindi napigil ang kumunat ang kanyang noo. Ano? Nahaharap ba sa malaking krisis ang pamilyang Ward sa Lilonyo ngayon? Mapanuksong umiling si Eric. Kung hindi matiyak ang posisyon ng pamilyang Ward sa 5 malalaking pamilya sa Lilonyo, maaari itong ituring na isang malaking krisis sa paningin ni Anders. Dahil sa pagkakabaha-bahagi ng pamilya, ang pamilya ng Ward sa Lilonyo ay nagdusa din ng husto at patuloy na hamina. Sa bukas at nakatagong mga pakikibaka sa loob ng Capital Loop ayon sa intensyon ng dakilang master na iyon, malamang na may isang kayamanan na naiwan sa kanyang libingan na sapat na upang mapataas ang isang pamilya sa kapangyarihan at lalo pang iangat ang pamilya. Masigasig na sinisikap ni Anders na buksan ang libingan ng dakilang Panginoon na iyon para sa layuning ito, lihim pa niyang inagaw ang apo ko, ang mga magulang ni Chloe, napilit akong pinipilit na sumunod at ibigay ang susi. Nang marinig ito, tumanggo si Ricardo na may pag-unawa. Mr. Ward, ano ang gusto mong gawin ko para matulungan ka? Matamal na tinitigan ni Eric si Ricardo, may bakas ng kawalan ng kakayahan at paghingi ng tawad sa boses. Ricardo, I'm sorry to involve you in this matter, but I have no other choice. I'll be straightforward. Are you available to samahan ako sa Lilonyo? Ang suggestion ko ay pwede kong ibigay ang susi kay Anders, pero dapat tayong magsikap na makakuha ng bahagi ng mana sa loob ng libingan. Ang pamilya sa Lilonyo ay maraming eksperto, at umaasa lamang sa kapangyarihan ng sarili kong pamilya, tiyak na hindi tayo makakalaban ni Anders sa Lilonyo. Gusto mong tumulong? Kung magkano ang mapapala natin at kung tayo ay makapasok sa libingan ng magkasama para ibahagi ang mana, ito ay depende sa ating kakayahan, hindi kita hahayaang tumulong sa wala nakuha namin. Paano iyon tunog? Inaasahan ni Eric na tumingin kay Ricardo, may dalang pagmamakaawa ang tono nito. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumanggo si Ricardo. Sige. Pero huwag mo akong ibigay sa kalahati, ituturing kong pagtulong at pagsusukli sa iyong pabor. Nang marinig ito, naging seryoso ang ekspresyon ni Eric. Ricardo, a favor deserves a favor. Tsaka wala kang utang sa pamilya ko. Kung hindi dahil sa'yo, matagal na akong nawala sa buhay ko. And last time with Chloe, grabe ang sitwasyon. Uy, sumang-ayon ka sa kondisyong ito, kaya hayaan mo itong ayusin ng libre. Nang marinig ang pagsang-ayon ni Ricardo, agad na ipinakita ni Eric ang isang masayang ekspresyon at iwinagayway ang kanyang kamay sa napakabukas na paraan. Nagpalitan ng ilang magagalang na salita si Ricardo ngunit hindi ito masyadong pinag-isipan. Ang pangunahing bagay ay hindi siya masyadong interesado sa tinatawag na libingan sa ilalim ng lupa. Anong uri ng kayamanan ang naiwan ng isang makapangyarihang individual? Dahil sa kasalukuyang antas at lakas ni Ricardo, hindi niya masyadong inisip ang itinuturing na makapangyarihan ng mga ordinaryong tao. Ang mga bagay na naiwan ng naturang mga individual ay maaaring hindi kasing halaga ng batch ng mga mapagkukunan ng paglilinang na dating ibinigay sa kanya ng pamilya Graham. Dahil kailangan ni Eric ang kanyang tulong, nagpatulong lang si Ricardo para kontrahin ang pamilyang Ward sa Lilonyo. Tinalakay nila ang oras at tiyak na kaayusan. 5 araw ang deadline na ibinigay ng pamilya Ward sa Lilonyo, at binalak ni Eric na pumunta sa Lilonyo pagkaraan ng 3 araw para maghanda ng maaga. Matapos i-finalize ang plano kasama si Ricardo, tumawag si Eric kay Anders para ipaalam sa kanya. Sa loob ng ancestral home ng Ward family sa Lilonyo. Pagkatapos ibaba ang telepono, nagsuot si Anders ng mapang-asar na ekspresyon sa kanyang mukha. Ngumiti si Edward na nasa tabi niya at nagtanong, "Lolo, nakipag-compromise ba ang matandang iyon?" Ngumisi si Anders, "Oo. Pumayag siyang makipagkita sa akin 3 araw mula ngayon sa tanghali. Dadalhin niya ang susi."
Ang matandang pinuno ng pamilya ng Ward sa Lilonyo ay tumawa ng mapanukso. Kung alam ko na sana ay kumilos na ito ng mas maaga. Ikalat mo, ipatawag ang lahat ng mga eksperto ng aming pamilya na maaaring tawagan pabalik. Bagamat pumayag si Eric na sumama, hindi siya madaling makikipag-ayos sa akin. Oo, Lolo, matalino ka. Noong nagpunta ako sa Edolan, ang munting manggugulo na si Kira ay tila nasangkot sa isang nangungunang eksperto. Hindi imposible para sa taong iyon na maging isang Grandmaster powerhouse. Kailangang maghanap pa mga eksperto, kung sakaling sundan niya sila rito. Nagningning ang mga mata ni Edward nang maalala ang oras na siya ay sinabugan ng isang sigaw mula sa Ricardo sa Edolan, na naging sanhi ng pag-ubo niya ng dugo. Ipinaalala niya sa kanyang lolo ang pangyayaring iyon. Nang marinig ito, napangiti si Anders. Ano ang isang Grandmaster? Powerhouse. Ang aming pamilya ay may 5 Grandmaster at kahit isang deboto ng Divine Realm. Hindi lamang iyon, ang mga inapo ng malalapit na kaibigan ng Great Master Flame ay nasa panig din natin, na nakatayo kasama ng ating pamilya sa mga henerasyon. Para maging ligtas sa pagkakataong ito, iimbitahan ko rin sila. Kaya lang, walang silbi ang sinumang dalhin ni Eric. Hindi lang niya kailangang iabot ang susi kundi umalis din. Walang dala at bumalik sa Edoland nang hindi inaasahan ang anumang benepisyo. Ang Great Master Flame ay ang makapangyarihang individual na pinaglingkuran ng ninuno ng pamilyang Ward. Sa kanyang buhay, lahat siya ay may mga kaibigan. Kay Prayosha. Pagkamatay niya, ang ilan sa mga kaibigang iyon ay hinamak na makipag-ugnayan sa kanyang mga tagapaglingkod, ngunit ang iba ay napanatili pa rin ang pakikipag-ugnayan sa pamilya ng Ward. Sa anumang kadahilanan, ang mga inapo ng mga kaibigang ito ay tumayo kasama ng pamilya ng Ward sa Lilonyo, lalo na pagdating sa pagbubukas ng puntod ng Great Master Flame. Hindi man sila inimbitahan ni Anders, kung may makarinig, malamang ay sabik na silang lumapit. Kabanata 505 Sinong nagmamalasakit sa iyo? Nang gabing iyon, habang naghahapunan, sinabi ni Miranda kay Ricardo ang ilang balita. Ricardo, baka kailangan kong umalis sa Edoland bukas at pumunta sa Lilonyo sandali. Nang marinig ito, natigilan si Ricardo. Lalong yumigting ang mukha ni Nora nang hawakan niya ang kamay ni Miranda at walang gana niyang sinabi, Mami Miranda, bakit kailangan mong pumunta kay Lilonyo? Hinaplos ni Miranda ang ulo ni Nora at ngumiti, may meeting ako dyan. The next second, she explained in detail to Ricardo, inimbitahan ako ng mga opisyal na awtoridad ng Lilonyo na dumalo sa isang National Pharmaceutical Outstanding Contribution Commendation Conference. Ang komperensyang ito ay ginaganap ng gobyerno ng Lilonyo. Pinupuri nito ang mga natatanging negosyo at individual sa pambansang industriya ng parmasyutiko habang nagbibigay din ng pagkakataon para sa networking sa loob ng industriya. Tulad ng alam mo, ang mga bagong gamot ng Lowe's Pharmaceutical ay makabuluhang mga tagumpay sa medisina. Lalo na ang mga kapsula ng Love Light na gumagamot sa leukemia ay may malaking kahalagahan sa larangan ng parmasyutiko. So this time around, I'm specially invited. It wouldn't be appropriate na hindi pumunta. Tumango si Ricardo ng makahulugang pagkarinig nito. Sa katunayan, ang paglabas ng Love Light capsules ay walang alinlangan na magdudulot ng malaking epekto sa lipunan. Nangangahulugan ito ng makabuluhang pag-unlad patungo sa paggamot sa leukemia. Hindi nakakagulat na nakuha nito ang atensyon ng mga pambansang awtoridad. Dahil iniimbitahan ng pinuno ng Lowe's Pharmaceutical bilang bahagi ng natitirang Contribution Commendation Conference, ang pagtanggi ay magiging hindi naaangkop. Bukod dito, alam ni Ricardo na si Miranda ay hindi isang taong kontento sa pagiging isang may bahay lamang na nanatili sa bahay buong araw. Sa kaibuturan niya ay isang ambisyosong babaeng negosyante na gustong gumawa ng mga tagumpay sa loob ng kanyang larangan. Buong pusong suportado ni Ricardo ang kanyang mga mithiin. Ang komperensya sa buong bansa ay isang pagkakataon din para kay Miranda. Paano hindi sumasang-ayon si Ricardo? Siyempre isa pang punto ay siya mismo ang nagkataon na pupunta rin. Iniisip niya kung paano kakausapin sina Miranda at Nora nang sabihin ni Miranda ang paksa. Honey, pupunta ka rin ba sa Lilonyo?
Tamang-tama. Nakangiting sabi ni Ricardo. Nang marinig ito, napabulala si Miranda, ha? At tinitigan si Ricardo na may bakas ng inis sa maganda nitong mga mata. Anong ibig mong sabihin? Umaasa ka ba na aalis ako? Dad, hindi ka talaga marunong magsalita. Nagpout si Nora at inirapan si Ricardo, mukhang hindi nasisiyahan. May pawis sa noo si Ricardo at may mapait na ngiti na nagpaliwanag, hindi yan ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin, sasama rin ako sa iyo ng Lilonyo. Sa ganitong paraan, makakasama tayo sa paglalakbay ni Nora. Paano tungkol dyan? Nang marinig ito, saglit na natigilan si Miranda. Pupunta ka rin. Agad na lumiwanag ang mga mata ni Nora, at napabulala siya, yay. I get to go with mom and dad. Matalim ang tingin ng Diyos ang CEO kay Ricardo, at bakas ng tuwa ang mga mata nito. Sa hindi malamang dahilan, hindi maipaliwanag ang saya niya nang marinig niyang sinabi ni Ricardo na gusto niyang sumama sa kanya. Nang gabing iyon. Ngayong gabi, matutulog si Nora kasama ang kanyang ama. Matapos patulugin ni na Ricardo at Miranda si Nora, papaalis na sana si Miranda sa kwarto ni Ricardo. Nang aalis na siya, binigyan niya ng makahulugang tingin si Ricardo. Nakangiting tugon ni Ricardo at tahimik na lumabas, isinara ang pinto ng kwarto sa likuran niya. Sa koridor sa labas, nakatayo ang Diyosa na CEO, ang kanyang kat-Angie tanging mukha ay sadyang mahigpit, ngunit ang kanyang magagandang mata ay tila nangungusap, na nagpapakita ng isang komplikadong pagmamahal habang nakatingin kay Ricardo. Ang kilos at ekspresyon na ito ay lalo siyang nakakabighani, dahilan para bumilis ang tibok ng puso ni Ricardo. Hoy, bakit mo naisip ang sumama sa akin sa Lilonyo? Actually, may kasama akong mga tauhan ng kumpanya, kaya hindi mo na ako kailangang kasama, sumulyap si Miranda kay Ricardo ng masama at pakunwering sinabi. Ang karakter niya ang nagdidikta na hindi siya magaling magpa-cute o magsabi ng mga cheesy na bagay tulad ng, "Darling, you're so good." Ngunit nang marinig niyang sinabi ni Ricardo na gusto niyang sumama kay Lilonyo, napuno ng sarap na pakiramdam ang puso ng Diyos ang CEO. Gayunpaman, sa sandaling ito, napakamot ng ulo si Ricardo at awkward na ngumiti, hindi naman kita sinasamahan may sarili din akong negosyo sa Lilonyo. Humingi ng pabor si Mr. Ward. Walang itinago si Ricardo at tahimik na ipinaliwanag kay Miranda ang sitwasyon patungkol sa pamilya Ward, na pinagdaanan muli. Matapos makinig, ang magandang mukha ni Miranda, sa pagkakataong ito ay tunay na naging mabagsik. Ang magaganda niyang mga mata ay kumikinang sa galit habang mariing nakatitig kay Ricardo, at ilang beses pa siyang nagtagilid. Akala niya noong una ay sinasadya siya ng bastard na ito. Pero nagkataon lang pala. Ricardo, magwala ka. Nagnganga ang ngipin at nagmura si Miranda, mariin ang pagkakakuyom ng kamao at pilit na sinuntok ang dibdib ni Ricardo. Ang bastos na ito. Ang supladong lalaking ito. Kahit na may dahilan ka, kailangan mo bang maging prangka tungkol dito? Hindi mo ba kayang aminin na partikular mo akong sinasamahan? Kahit na gumawa ka ng isang dahilan sa ibang pagkakataon, ang pagsasabi na kailangan ka ni Eric ay magiging maayos. Napuno ng hinanakit ang puso ni Miranda. Nais niyang matalo ang bastard na ito hanggang mamatay. Thud. Isang mahinang tunog ang narinig nang tumama ang kamao ni Miranda sa dibdib ni Ricardo. Sa sumunod na segundo, nagbago ang mukha ni Ricardo, at napaatras siya ng ilang hakbang, hawak ang lugar kung saan siya nataman, na nagpakita ng masakit na ekspresyon. Ricardo, anong meron? I'm sorry, hindi ko sinasadya. Nagulat si Miranda sa nakita at napuno ng gulat at pag-aalala ang maganda niyang mukha. She cursed herself for forgetting. Siya ay hindi lamang isang ordinaryong, mahina na babae. Naabot na niya ang kalagitnaan ng yugto ng Dark Force at hindi basta-basta makakatama ng isang tao. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, si Ricardo, na mukhang nasasaktan lang, ay biglang nagsuot ng pilyong ngiti. Hinawakan niya ang maliit na kamay ng Diyos ang CEO. Honey, niloloko lang kita. Pilit niya itong hinayla, medyo nangingibabaw, sa kanyang yakap, hawak ang kanyang nakakagulat na balingkinitang baywang. Napakabait mo sa akin.
Sa mundong ito, bukod sa mga magulang ko, baka ikaw lang ang nagmamalasakit sa akin ng ganito. Honey. Hinawakan ni Ricardo si Miranda, medyo emosyonal ang tono nito sa sandaling ito. Sa mga araw na ito, bagamat pinanatili pa rin ni Miranda ang kanyang pagiging aloof, paanong hindi mapapansin ni Ricardo ang kanyang mga kilos? Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Sinong may pakialam sa'yo? Si Miranda ay nagpupumiglas sa simbolikong paraan Ilang beses, napuno ang kanyang tono ng pekeng at inis. Gayunpaman, bahagyang sumandal ang kanyang katawan sa yakap ni Ricardo, na nagtaksil sa kanyang tunay na nararamdaman. Ngumiti si Ricardo at binitawan si Miranda, ang mainit nitong malaking kamay ay humawak sa balikat niya. Sa loob ng mabituan niyang mga mata, may bakas ng kasabikan at isang dampi ng kawalan ng kakayahan. The next second, he chuckled bitterly and said, "Honey, do you